Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kaloy. Walang eksaktong taon. Iloilo. 20 anyos si Kaloy ng mga panong ito. Pang-anim sa 8 magkakapatid si Kaloy. Payak ang pamumuhay. Pagkokopra ang pangunahing pinagkakakitaan. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Kaloy. Mas piniling maghanap buhay kaysa tapusin ang pag-aaral ng elementarya. Malawak ang nasasakupang lupain. Kaliwat kanan ang trabaho ni Kaloy. Ngunit dahil masaya sa ginagawa kaya hindi iniinda ang pagod. Tamang inom lang ng tuba tuwing gabi. Kasabay ng pagsindi ng sigarilyo bago matulog ay ayos na. Ito ang naging buhay ni Kaloy nung kabataan. Labis ang pag-iwas ng ibang tao kapag ito'y nalalasing. Dahil sa epekto ng alak, kung kaya't hindi kontrol ni Kaloy ang emosyon at mabilis uminit ang ulo. Kaloy, ano ba yung ginawa mo kagabi ang sabi ni Teresa? Hinabol mo daw ng itak si Pepito, totoo ba yon? Tanong ni Tatay Celio sa anak. Habang abala sa pag-aararo si Kaloy. O tay, masyadong piling astig eh. Akala mo kung sinong mayaman. Tugon ni Kaloy. Baka dahil dyan sa ginagawa mo, mawalan ka na ng mga kaibigan. Hindi na umimik si Kaloy. Muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Pagsapit ng hapon matapos ang nakakapagod na trabaho, kagad siyang umuwi ng tahanan upang magpahinga. Anak, may ginataang kamoteng kahoy dun sa lamesa. Bibili lang muna ako ng asukal. Ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Wika ni Nanay Teresa. O sige hunay nga pala. Pasabay na din po ako ng isang kahang sigarilyo. Tugon ni Kaloy. Napatango naman ang ina bilang pagsang-ayon sa sinabi ng anak. Sa pagpasok ni Kaloy sa tahanan, nakita ang mga kapatid na abalang nagbibihis. O Loisa, bakit ang dumi ng uniforme mo? Saan ka ba nagsususuot na bata ka? Tanong ni Kaloy. Kasi yung kwento ng kaklase ko nawawala daw yung alaga nilang baka. Tapos yung mga manok nila, wakwak daw yung tiyan. Kaya paglabas namin galing sa eskwela, tumakbo kami. Nadapa ako dyan sa palayan, kaya puro putik po yung damit ko Pagpapaliwanag ni Loisa. Ay sus naman oo. Gawa-gawa lang yan para makauwi kayo ng maaga. Sige na nga, bilisan mo na dyan at magmerienda ka na. Ilang minuto ang nakalipas. Bumalik na si Nanay Teresa. Nay, nasaan ho yung sigarilyo ko? Tanong ni Kaloy. Ay naku anak, pasensya na ha. Nagmadali kasi kung umuwi May kwento si Maring Kapid. May mga sinabi siya tungkol sa alaga nilang hayop Nawawala daw yung baka. Wakwak daw yung mga manok. Tugon ni Nanay Teresa. Ano ba naman yan? Yan din yung sinabi sa akin ni Loisa Wika ni Kaloy. O diba sabi ko sa'yo kuya Yan yung sinabi ng kaklase ko at saka bago daw mawala yung alaga nila, panay daw alulong yung bantay na aso. Muling wika ni Loisa. Naging palaisipan man ang mga nangyari. Binaliwala ito ni Kaloy at kagad umalis ng tahanan upang bumili ng sigarilyo. Pre, isang kahang sigarilyo nga. Wika ni Kaloy. Paring Kaloy, kanina pa kita hinahanap Sasabihan ko sana si Aling Teresa kaso may kausap kanina Wika ni Masong. Bakit? Piyesta ba sa kabilang barangay? Sakto kakatapos ko lang mag-araro sa palayan. Tugon ni Kaloy.
Yun nga ang nais kong itanong. Kung wala kang pinagkakabalahan, gusto ko sanang magpaararo ng palayan. Yung doon sa bukid. Alam mo naman, di ba? Wala akong alam sa ganong trabaho kaya ikaw yung naisipan kong kausapin. Kasi alam kong mabilis at pulido ka kung magtrabaho. Muling wika ni Masong. Kailan naman ba sisimulan yan? Tanong ni Kaloy. Kung maaari sana bukas sa bukas din. Kung ayos lang sa'yo ha, huwag kang mag-alala. Sagot ko pati pagkain. Matapos magkasundo ng dalawa, tinahak na ni Kaloy ang daan pauwi. Pagsapit ng dilim, naging matiwasay ang tulog ni Kaloy kaya maaga itong nagising. Nag-asikaso ng mga dadaling gamit patungo sa pagtatrabahuhan. Binagtas ni Kaloy ang daan patungo sa lupain ng kaibigan. Halos 1 oras ang ginugol sa daanan. Marating lamang ang bahay ni Masong. O pare, andiyan ka na pala. Halika muna sa loob at mag-agahan. Wika ni Masong. Hindi na pare. Maraming salamat. Busog pa naman ako eh. Itinuro ni Masong ang lugar kung saan magtatrabaho si Kaloy. Hindi naman nagsayang ng oras ang binata at kagad sinimulan ang pag-aararo. Malayo sa pamayanan ang tahanan ng kumpare. May katigasan din ang lupain, kaya't bagyang nahirapan sa paghila ang kalabaw. Pagsapit ng tanghali ay napatigil si Kaloy nang tawagin ni Masong. O pare, tama na muna yan. Halika, kumain muna tayo. Wika nito. Sige pare, susunod na ako. Itatali ko lang tong kalabaw. Matapos marinig ang sinabi ni Kaloy, bumalik na sa tahanan si Masong. Dahil mainit ang panahon, mas minabuti ni Kaloy na maghanap ng lilim na lugar kung saan pwedeng itali ang kalabaw. Sa patuloy na pagmamasid, bahagya itong natigilan. Matapos makita ang puno ng duhat, naroon nito sa gilid ng palayan. Bago siya tuluyang makalapit sa lugar, naagaw ang atensyon nang makita ang kumikinang na bato. Malapit ito doon sa puno. Akala ni Kaloy ay normal na bato lamang ito. Ngunit nang malapitan niya, iba ang itsura at kumikinang. Nanlaki ang mga mata ni Kaloy, gayong maaaring may halaga ang batong ito. Hindi na nagdalawang isip. Pinulot ang bato at nilagay sa bulsa bago pumunta sa tahanan ng kaibigan. O pare, kain na. Marites, pakiabutan mo nga ng pinggan si paring Kaloy. Wika na Masong. Salamat pare ah. Pasensya na, mukhang natatagalan ako sa pag-aararo. Medyo matigas pala yung lupa nyo eh. Pero susubukan kong matapos ngayong araw. Tulad ng napag-usapan natin, kung uulan sana ngayon mas mapapadali yung trabaho. Wika ni Kaloy. Hindi niya napansin ang unti-unting pagdilim ng paligid. Bago matapos kumain ng 3 ay labis naman ng galak nang marinig ang kulog sa kalangitan. Aba, tignan mo nga naman. Mukhang pumapabor sa'yo ang panahon pare ah. Wika ni Masong. Natawa naman si Kaloy matapos marinig ang sinabi ng kaibigan. Ilang minuto pa. Muling tumayo si Kaloy upang ipagpatuloy ang pag-aararo. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Napangiti si Kaloy. Pumapabor nga sa kanya ang panahon. Ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho. Basa man sa ulan, pabor ito kay Kaloy upang mas mapabilis ang ginagawa. Ilang oras ang nakalipas ay natapos na si Kaloy at maagang umuwi sa bahay. Habang nasa daan, labis ang pagtataka matapos makitang tuyo ang lupang dinadaanan. Nang makarating sa tahanan, nakita niya ang ama na abala sa pagbibiyak ng kahoy. O Kaloy, bakit basang-basa yung katawan mo? Baka mapasma ka sa ginagawa mo. Wika ni Tatay Celio.
Kasi tay, malakas yung ulan dun kila paring Masong. Ang nakakapagtaka, parang hindi umabot dito sa atin, tuyo yung kalsada. Tugon ni Kaloy. Hindi ko rin alam. Baka papunta sa ibang direksyon yung hangin. Matapos marinig ang sinabi ng ama, nanatiling walang kibo si Kaloy. Pumunta sa likod ng tahanan upang linisan ang mga ginamit sa pag-aararo. Matapos nun ay pumunta siya sa balon upang maglinis naman ng katawan. Muli na namang nanumbalik sa alaala nang makita ang kumikinang na bato. Nang mahawakan ng bagay, inisip ni Kaloy kung saan ito maaaring ibenta. Kaso nga lang nagulat siya nang marinig ang isang tinig mula sa isipan. Huwag mong ituloy yung iniisip mo kung ayaw mong mawala ang swerte. Wika ng boses. Teka, sino yun? Nasaan ka? Multo ka ba? Tanong ni Kaloy. Ako ang napulot mo. Maswerte ka. Ikaw ang napili ko. Magmula sa araw na to, sabihin mo ang iyong kahilingan at aking tutuparin. Matapos marinig ang sinabi ng boses, hindi na ito muli pang narinig ni Kaloy. Sino ka? At saka, anong gabay ba yung sinasabi mo? Hoy, Kaloy! Sino ba kausap mo dyan? Tay, wala po. Kausap ko lang yung sarili ko. Itong binatang to, bilisan mo dyan! Hinahanap ka ng nanay mo! Wika ng ama. Nagbihis na si Kaloy at bumalik sa tahanan. Kapansin-pansin naman ang pagiging tulala ni Kaloy. Kaya bagya itong nagulat ng tawagin ng ina. Ano bang nangyari sa naging lakad mo ngayong araw? Parang malalim ang iniisip mo. Wika ni Nanay Teresa. Kasi nay, kanina habang nagtatrabaho ko, may nakita akong bato, diamante yata ito eh. Humiling ako sa kanya na umulan. Kahit tirik na tirik yung araw, nakakapagtaka na dumilim yung paligid tapos bumagsak yung malakas na ulan. Kanina habang naliligo ako, nakarinig ako ng boses eh. Hindi ko nakita kung saan nanggagaling. Ito yung bato oh. Wika ni Kaloy at pinakita ang bagay. Anong bato ba yung sinasabi mo? Palad mo lang ang nakikita ko. Tugon ni Nanay Teresa. Seryoso ka ba, Nay? Ito kulay asul pa nga oh. Muling wika ni Kaloy. Ay nako, huwag mo nga akong idinadamay sa kalokohan mo, Kaloy. Sige na, magpahinga ka na. Pagod lang yan. Nagtataka man si Kaloy. Hindi makapaniwala na hindi nakikita ng nanay ang hawak. Pagsapit ng gabi, biglang nagising si Kaloy matapos makaramdam ng lamig. Kinuha nito ang kumot. Kaso nga lang naagaw ang atensyon niya matapos marinig ang isang boses. O Carling, ay nako, maghahating gabi na. Wika ni Kaloy. Tara pare, doon tayo kina Mario. Inaantay ka namin doon kanina pa eh. Wika ng kaibigang si Carling. Baka hindi na muna ako sumama ngayon. At saka mukhang kanina pa kayo nagsimula eh. Bakit ngayon ka lang kasi pumunta dito? Tanong ni Kaloy. Kasi kakauwi lang nila paring Mario galing Sabong. Yung derby sa kabilang bayan, sakto may bihag yung manok niya. Dahil naging mapilit si Carling, walang nagawa si Kaloy kung hindi sumama. Pagkarating nila sa bahay ng kaibigan. Sakto ang dating nyo, luto na yung manok ah. Sandali, kukuha lang ako ng baso para sa tuba. Naging masaya ang inuman ng magkakaibigan hanggang sa napunta ang paksa tungkol sa mga nawawalang hayop. Pre, may nabalitaan pala ako. May aswang daw na gumagala dito sa atin eh.
Alam niyo na siguro yung balita tungkol sa mga nawawalang hayop, di ba? Wika ni Carling. Tapos kaninang umaga, may nabalitaan ding patay na kambing mula sa kabilang baryo. Wala nang dugo. Tapos 2 butas lang sa leg yung nakitang sugat. Malabong ahas yung may gawa nun, pare. Wika ni Mario. Nakikinig lamang si Kaloy sa kanila. Gayong wala itong ideya sa mga nagaganap. Ilang sandali pa naubos na ang alak. Hindi na nagdagdag pa ang 3. Gayong malapit nang sumikat ang araw. Habang pabalik sa bahay, napansin ni Kaloy na tila walang epekto ang ininom na alak. Samantalang pasuray-suray na si paglalakad si Carling. Dahil hindi nakaramdam ng antok, minabuti nitong sabayan ng ama na umiinom ng kape. Oh, akala ko ba matutulog ka? Huwag mong abusuin ang sarili mo, anak, ha? Baka sa pagtanda mo, bigla kang singilid. Wika ni Tatay Celio. Ayos lang po ako, tay. Maraming salamat po sa pag-aalala. Susunod na rin ako sa bukid pagkatapos ko magagaan. Wika ni Kaloy. Walang nagawa ang ama. Hinayaan si Kaloy sa nais nitong gawin. Magmula nang mapa sa kamay ni Kaloy ang mutya, pansin niya ang pagiging maliksi ng pangangatawan. Hindi rin maiwasan na mapansin ito ng mga magulang. Lumipas ang ilang linggo. Kakatapos lang sa pagtatanim ng mais. Habang nagpapahinga sa puno ng mangga ay nilapitan siya ng ina. "Kaloy, anak, ayos ka lang ba?" Tanong ni Nanay Teresa. Oo naman, ay. Ayos lang ho ako. "Sigurado ka ba, anak? Baka masyado mo nang inaabuso ang sarili mo." Oo, maganda kapag mabilis nating natatapos ang trabaho. Pero ayaw ka naming magkasakit. Wika ni Nanay Teresa. Ano ba naman kayo, nay? Ayos lang ho ako. Sa ganitong paraan na lang ako nakakabawi sa inyo ni tatay. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po yung ginagawa ko. Matapos marinig ang sinabi ng anak, napangiti na lang si Aling Teresa. Kinagabihan, habang abala sa paninagarilyo si Kaloy, naagaw naman ang atensyon nang marinig ang pagtawag ng gabay. "Maganda ka sa mga susunod na araw. May kailangan kang gawin." Ha? Anong kailangan gawin? Hoy! Naku, nawala na naman. Hindi na naman nagsasalita tong boses na to. Pare, sinong kinakausap mo dyan? Wika ni Carling nang makitang nagsasalita mag-isa si Kaloy. Wala naman. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Kaloy. Hindi naman, ngayon lang. Halika na nga. Ilang araw ka na naming hindi nakakasama eh. Doon ulit tayo kila Masong. Wika ni Carling. O sige, sandali lang. Kukuha lang ako ng flashlight. Pakisuyo na lang din ako pa rin nung manok dyan sa taas, yung kulay puti nang madagdag yan sa pulutan. Wika ni Kaloy. Napangiti naman ang kaibigan. Pagbalik niya, kagad na tinahak ng dalawa ang daanan patungo sa bahay ni Masong. Hindi naman maiwasan ng dalawa ang mag-usap, gayong ilang araw silang hindi nagkita. Alam mo pare, napapaisip ako eh. Bakit hindi mo kaya subukang magnobya? Total nasa tamang edad ka na rin. Kayang-kaya mo ng buhay niyong magiging pamilya mo. Wika ni Carling. Hindi naman ako nagmamadali eh. Siguro, kapag nakita ko na medyo hindi na ako kailangan ng magulang ko. Kaso basta, mahirap isipin eh. Sa susunod na ako bubuo ng pamilya. Kapag nakita ako ng kayamanan tapos bibigay ko yun sa mga magulang ko, yun, walang problema. Hahanap kagad ako ng nobya. Wika ni Kaloy.
Ayaw nga pala no, magbe-fiesta na. Pero, alam mo pare, balita ko, andyan yung pinsan ng asawa ni Masong eh. Kaya naman pala. Kaya pala niyaya mo ko na pumunta doon para hindi halata. Napangiti naman si Carling matapos marinig ang sinabi ng kaibigan. Pagdating sa bahay ni Masong, nakita ng dalawa na abala ito sa pakikipagtagay kay Mario. O nandito na pala yung dalawa, yung tagal nyo naman. Paubos na yung isang galon oh. Wika ni Mario. Huwag kang mag-alala pare, may dala din kami. Umupo na ang dalawa upang masimula ng inuman. Lumipas ang ilang minuto. Tinawag ni Masong ang asawa upang ipaluto ang dalang manok ng dalawa. Anong gagawin ko dito? Ilalaga ba? Tanong ni Marites. O nga pala, nasan si Lilia? May papakilala ako sa kanya. Wika ni Mario. Sakto naman ang pagdating ni Lilia. Magandang gabi po sa inyo. Lilia, nga pala, kumpare ko si Kaloy. Mabait yan, saka masipag. Wika ni Mario. O ano pang inaantay mo? Kamayan mo na. Sige na. Wika ni Carling. Kaloy nga pala. Taga dyan lang ako sa Patag. Ikinagagala kitang makilala, Kaloy. Tugon ni Lilia. Si Kaloy lang ay papakilala ko sa'yo. Etong dalawa may sabit na eh. Huwag mo nang kausapin. Natawa ang mga ito sa sinabi ni Mario. Lumipas ang ilang oras ay nagpa siya ng umalis ang tatlo matapos maubos ang inumin. Pasuray-suray at halos masubsob na ang tatlo. Ngunit si Kaloy ay parang wala pa ring tama. Hindi rin bago ang ganitong kaganapan sa binata. Gayong alam niya ang dahilan kung bakit hindi tumatalab ang iniinom sa katawan. Dahil sa sobrang kalasingan ni Carling, mas minabuting ihatid ito ni Kaloy. Alaman sa sarili na makakayanan nitong umuwi. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na kailangan niyang ihatid ang kaibigan. Hindi naman naging mahirap na tahakin ang daan, kaso nga lang bago makatawid sa makitid na tulay, bagyang natigilan ng dalawa nang mamatay ang flashlight. Pambira naman, oo. Ngayon pa talaga naubos yung baterya. Wika ni Kaloy. Sige na pare, kaya ko na to. Kahit hanggang dito mo na lang ako ihatid. Para namang bago ng bago to eh. Wika ni Carling, na halos masubsob na ang muka sa lupa. Sasagot pa sana si Kaloy. Ngunit bigla itong natigilan nang mapansin na merong gumagalaw sa bandang harapan. Nakayuko ito sa lupa na para bang merong kinakain. Mabilis na hinawakan ni Kaloy ang kaibigan. Korteng tao ang naroon at may nilalantakan na kung anong hayop. Itinuro niya ang kinaroroonan ng nilalang. Dahil sa sobrang kalasingan, hindi ito makita ni Carling. Alam ba dyan yung tinuturo mo pre? Wala naman eh. Ilang sandali pa, biglang nawala ang kalasingan ni Carling nang makita ang imaheng tinuturo ng kaibigan. Kitang-kita nila kung paanong lantakan ng nilalang ang hayop. Umalingasaw ang napakabahong amoy, kasabay ng pagtingin ng nilalang sa kinaroroonan ng dalawa. Nanlilisik ang pulang mga mata, hubot-hubad, buhagagang buhok. Masasabing sobrang tanda na ng itsura. Dala ng takot kung kaya't nanigas ang buong katawan ni Carling. Pare, amin na. Ibigay mo sa akin yung dala mong balisong. Wika ni Kaloy. Nanginginig itong inabot ng kaibigan. Dito na nagsalita ang nilalang. Hayop lang ang plano kong kainin. Kaso nakita niyo akong dalawa.
Wika ng nilalang. Ikaw pala yung tirador ng mga alagang hayop dito sa lugar namin, ha? Marami na akong pangit na nakita eh. Pero kakaiba yung sayo, ha? Inamin ko medyo natatakot ako. Tugon ni Kaloy. Napaangil ang nilalang matapos marinig ang sinabi nito. Hinawakan ni Kaloy ng maigpit ang balisong na ganda sa kung anuman ang gagawin ng nilalang. Labis ang gulat ni Kaloy matapos tumalon ang nilalang. Patungo ito sa kanyang kinakatayuan kung kaya't bago pa ito bumagsak. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan ni Kaloy. Tila ba kusang kumikilos ang katawan niya kung ano ang dapat gawin doon sa nilalang. Sumubsob man sa lupa ang kalaban ngunit kagad itong nakabangon. Nakaramdam ng kakaibang puwersa kung kaya't mas binilisan ang pagtakbo. Hanggang sa nahirapan na si Kaloy na makita ang kinaroroonan nito. Yan na ba yung kaya mong gawin? Napakahina mo pala eh. Kaya pala puro hayop yung binibiktima mo eh. Wika ni Kaloy. Tama ka. Mahina ang uri ko kapag nag-iisa. Mapapatay mo man ako. Pero sa oras na malaman ito ng aking angkan, hindi mo magugustuhan ng mga mangyayari. Matapos magsalita ng nilalang, bigla itong nag-angat ng ulo. Tumingin sa bilog na buwan. Hanggang sa makikita ang paggalaw ng lalamunan na tila may kung ano ang nasa loob. Bilisan mo. Pigilan mo ang gagawin niya. Nang marinig ang sinabi ng gabay, kagad kumilos si Kaloy upang saksakin ng nilalang. Kaso nga lang bahagya siyang natigilan matapos lumabas ang isang uwak sa bunganga ng nilalang. Lumipad ito papalayo sa lugar, kaya wala nang ibang nagawa kung hindi tuluyang patayin ng matanda na nasa harapan. Itinarak ni Kaloy ang hawak na balisong. May kahabaan ng patalim kung kaya't tumagos ito hanggang sa ulo ng matanda. Nangisayang katawan hanggang sa mabilis na binawian ng buhay. Pare, patay na ba yan? Wika ni Carling. Oo. Siguro mas mainam kung susunugin na lang natin ang bangkay para hindi na kumalat ang balita tungkol sa nangyari ngayong gabi. Baka bigla tayong balikan ng mga kasama nito. Wika ni Kaloy. Napatango na lang si Carling habang nananatiling nanginginig sa takot. Pagsapit ng umaga, naging bali-balita ang pagkamatay ng iilang alagang hayop ni Carling. Ngunit mas minabuting itago ang tungkol sa napatay na aswang. Sa kasalukuyang araw, habang tahimik na naninigarilyo sa puno ng mangga, naagaw ang atensyon ni Kaloy matapos magpakita ng gabay sa harapan. Mas malaki sa kanya ng 2 ulit ang nilalang. Berde ang buong katawan at napaka-weirdo ng itsura. Huwag kang magpakampante. Marami ang pwedeng maganap. Hindi mo alam kung anong uri ng aswang ang makakalaban mo. Tulad ng nakagawian. Matapos itong magsalita ay kagad siyang naglaho sa paningin ni Kaloy. Pagalis ng gabay ay napatayo ang binata matapos makakita ng isang ginto. Nakatago ito sa gitnang bahagi ng mangga kung nasaan ang nabubulok na parte. Halos kasing laki ito ng kamao. Habang iniisip kung paano ito napunta sa lugar, kagad namang nanumbalik ang naging usapan nila ng kaibigan. Nagkaroon siya ng sapat na pera at kayamanan upang maalagaan ang pamilya. Hindi na nagdalawang isip si Kaloy na maghanap ng nobya. Niligawan niya si Lilia. Sa mga sumunod na linggo, ibinenta ang nakitang ginto. Halos lahat ng pera ay binigay sa magulang. Nang mga panong ito, bumili ng lupa si Kaloy at nagpatayo ng sariling tahanan. 1 linggo na lamang bago sumapit ang piyesta,
Habang abala sa mga gawain si Kaloy, binisita siya ng kaibigang si Carling. O pare, balita sa'yo. Abalang abala. Oo pare, bubukod na ako kila nanay. Ano nga palang sadya mo? Sa darating na piyesta may libreng kasal. Gusto sana kitang imbitahan eh. Makikain tayo kila paring Jimson. Eto talagang taong to, pambira ka. Akala ko pa naman magpapakasal ka. Makikikain ka lang pala. Ano ka ba naman? Alam mo namang kasal na kami ni Nita eh. Sabi, dumalo daw ako eh. Nakakaya kaya. May mga kamag-anak daw siya na galing Samar kaya maraming tao. Mahirap kumain ng madami kapag walang kasama, no? Si Mare na lang yung isama mo. Hindi naman ako imbitado eh. At saka hindi pa kami nagkakayos ni Jimson. Ay naku, ito talaga oh. Kaya nga ako napadaan dito eh. Kasi pinapapunta ka rin ni Jimson. Baka gustong makipag-ayos sa'yo. Hindi raw siya personal na makapunta dahil abala sa paghahanda. Matapos marinig ang sinabi ni Carling, napaisip naman si Kaloy. Marahil ito na ang paraan upang makipag-ayos sa kaibigan. Sa pagsapit ng piyesta, maraming tao ang nakidalo. Halos mga bagong muka ang nakikita mula ito sa karatig bayan. Habang ginaganap ang misa sa simbahan, tumulong naman si Kaloy sa paghahanda ng makakain para sa mga bisita. Makalipas ang ilang oras, habang nagpapahinga sa upuan, napalingon si Kaloy matapos marinig si Carling. Pare, kanina ka pa ba? Tara kumain na tayo. Wika ni Carling. Tapos na ba yung misa? Ang bilis mong nakabalik ah. Mas nauna ka pa sa ikinasal eh. Ganun talaga. At saka parating na rin yun. Magkasunod lang naman kaming lumabas ng simbahan eh. Ilang sandali pa nakita ni Kaloy si Jimson kasama ang asawa nito. Walang imik. Tanging pagngiti lang ang naging sagot ni Kaloy bilang pagpapakita na siya'y natutuwa. Nang tumingin sa kanya si Jimson, tango lamang ang sinagot nito. Ramdam ni Kaloy na tila may itinatago pa itong galit. Ngunit binaliwala niya ang lahat. Inisip na marahil pagod lang ito sa mga nagaganap. Makalipas ang ilang oras matapos kumain, nagpa siyang umalis si Kaloy ngunit pinigilan nito ni Carling. Teka lang pare, mamaya na tayo umuwi. Nag-usap kami ni paring Jimson. Maya-maya lang daw, inuman na. Sabay na tayong umuwi mamaya, tagay muna. Naging mapilit ang kaibigan, kaya wala nang nagawa si Kaloy kung hindi pagbigyan ito. Pagsapit ng hapon, makikita ang 5 kalalakihan na abalang inihahanda ang isang mesa. Hindi ito pamilyar sa dalawa dahil mga kamag-anak ito ng asawa ni Jimson. Tara pare, doon tayo sa kabila. Mukhang magsisimula na silang uminom. Wika ni Carling. Sige na pare, mauna ka na. Iihi lang ako saglit. Pagdating ni Kaloy sa likurang bahagi ng tahanan, matapos makita ang malaking puno ng mangga, dumiretso siya doon sa lugar. Habang abala si Kaloy, nakuha naman ng kanyang atensyon. Narinig niyang nag-uusap ang 2 kalalakihan. Oo, yung nakapolo. Yun si Kaloy. May malaking atraso sa akin yun eh. Wika ni Jimson. Sige ako nang bahala. Sumunod ka na lang sa mesa para hindi ka malata. Matapos ang usapan ng 2, bumalik na ng kusina si Jimson. Samantalang ang kapatid ng asawa nito'y tumungo sa mesa kung saan kasalukuyang nakikipag-inuman si Carling sa bagong kakilala. Huwag kang mag-alala. Inumin mo kahit anong ibibigay sa'yo. Akong bahala. Matapos marinig ang sinabi ng gabay, dumiretso na si Kaloy sa kinaroroonan ng kaibigan
Nakitang abala ito sa pakikipag-usap. O paring Kaloy, dito ka na maupo. Ito nga pala si Temyong. Ito si Rico, ito si Mulo, Brando at si Bobby. Si Kaloy nga pala, kaibigan namin ni paring Gimson. Ngumiti lang si Kaloy matapos maipakilala ng kaibigan. Wala namang kakaiba sa mga ito. Maliban kay Bobby, na kanina'y kausap ni Jimson. Kalman mo lang, Kaloy. Huwag kang magpalata. Hayaan mo lang siya. Wika ng gabay sa isipan. Ilang sandali pa. Bagyang napalingon matapos marinig ang tinig ni Jimson. Hoy, pasensya na kayo ah. Ang dami kong inaasikaso eh. O ito, dagdag pulutan oh. Paring Carling, paring Kaloy, pasensya na ha. Kailangan pa ako sa loob ng bahay, basta huwag kayo maiya. Kung kailangan nyo magdagdag ng pulutan o inumin, kumuha lang kayo sa loob. Doon malapit sa pintuan. Wika ni Jimson. Ano ko ba naman pare, huwag mo kami intindihin. Basta masaya kami dahil hindi mo kami nakalimutang imbitahan. Lalo na ako. Tugon ni Carling. Aba syempre naman, tayo-tayo lang yun nandito eh. Ala sige, susunod na lang ko mamaya ah, kapag wala na yung ibang bisita. Matapos magsalita ni Jimson, bumalik ito sa loob ng tahanan. Naging abala sa pag-inom ang bawat isa. Si Bobby rin ang tanggero. Kahit alam ni Kaloy na may plano itong hindi maganda, hinayaan niya ito upang sumunod sa gabay. Parang baliw din si Bobby. Nagsasalita ng kung ano-ano at parang may ibinubulong sa hangin. Magkatabi sila ng upuan. Napabulong si Kaloy sa kaibigan upang ipagbigay alam ang ginagawa ni Bobby. Wala naman ako napapansin pare. Tumatawa lang naman yan ah. Baka lasing lang. O ikaw yung lasing. Wika ni Carling. Pagsapit ng gabi, patuloy sila sa pag-inom. Lasing na si Carling at halos 3 beses na itong sumuka. Kapansin-pansin ang kinikilos ni Bobby para bang hindi ito tinatamaan ng alak. Habang nagkukunwaring lasing si Kaloy, papikit-pikit ang mga mata upang maniwala ang lahat. Pasuray-suray si Kaloy. Kitang-kita naman ang pagtulo ng laway ni Bobby. Patungo ito doon sa baso na iniinom. Ipinasa ito kay Kaloy matapos salina ng alak. Hindi kayang inumin ni Kaloy ang alak na nasa baso, kung kaya't nagpaalam na ang binata na uuwi na muna. Huling tagay na to pre. Pagbigyan mo na kami. Wika ni Bobby. Pasensya pare ah. Hindi ko na talaga kaya eh. Naging mapilit si Bobby hanggang sa muling nagsalita si Kaloy. Sige, payag ako ah. Pero doon na sa susunod na ikot, hindi muna yung basong yan. Pahinga lang ako sandali. Tugon ni Kaloy. Kung kaya't napakunot ang noo ni Bobby matapos marinig ang sinabi ng kainuman. Huwag ka namang bastos. Nakikisama kami ng maayos sa'yo eh. Wika ni Bobby. Wag mo rin akong pangunahan, tol. Hindi mo magugustuhan kapag nagkagulo tayo dito. Tugon ni Kaloy. Bubunot sana ng kutsilyo si Bobby, pero pinigilan siya ni Jimson. Respeto naman pre, hanggang dito ba naman Kaloy? Dadalin mo yung pagkabarumbado mo. Hindi ka na naiya. Inimbitahan kayo ng maayos tapos ganyan pa igaganti mo. Wika ni Jimson. Hindi naman umimik si Kaloy. Mas minabuting manahimik at nilisan ang lugar. Dahil sa mga nangyari, kung kaya't natigil ang inuman, kahit sobrang lasing, mas piniling sumunod ni Carling kay Kaloy. Pre, ano ba kasing nangyari? Tanong ni Carling habang nasa daan. Manlalason yung kainuman natin. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maniwala.
Kitang-kita ko eh. Nilagyan niya ng laway yung baso. Wika ni Kaloy. Ay nako. Lasing lang yan pre. Mas mabuti nga umuwi na tayo para matulog. Habang nasa daan, papatawid na ng ilog ang dalawa. Umalinsangan ang buong lugar. Humanda ka. Malapit na ang panganib. Pare, alam mo na. Pairam uli ako ng balisong mo. Huh? Bakit? Huwag mo sabihin. Tugon ni Carling. Hanggang sa nagsalita si Bobby. Psst, hoy, Kaloy. Sa tingin mo, mababastos mo kami? Ngayon subukan natin yung tapang mo. Kanina pa nga kita inaantay eh. Buti sumunod ka. Tugon ni Kaloy. Umangil si Bobby matapos marinig ang sinabi nito. Carling, mas mabuti siguro umalis ka na. Ramdam kong hindi lang manlalason yung taong kaharap ko. Kagad nilisan ni Carling ang lugar matapos ibigay ang patalim sa kaibigan. Nagpakiramdaman ang bawat isa. Nag-aantay kung sino ang unang aatake. Ano bang problema mo? Kaya nga ako pumunta dun kasi nakikipag-ayos ako kay Jimson. Pagpapaliwanag ni Kaloy. Sa lahi namin, hindi pwede yung ginawa mo. Ngayong kasapi na ng angka namin si Jimson. Hindi ko hahayaan yung kalapastanganan mo. Wika ni Bobby. O siya, sige. Wala na akong magagawa kung ganyan yung utak mo. Matapos marinig ang sinabi ni Kaloy, biglang tumuwad si Bobby. Nilapat ang labi sa lupa habang patuloy na nagsasabi ng mga kataga. Nanatiling nakatitig si Kaloy. Naging alisto kung ano man ang susunod na hakbang ang gagawin ni Bobby. Ilang sandali pa, nagubad ito ng damit, kung kaya't kitang-kita ni Kaloy ang mga letrang nakatatak sa buong katawan. Hindi siya pamilyar sa mga nakasulat, ngunit kumikinang ito sa tuwing nasisinaga ng buwan. Nang makatayo si Bobby, kagad namang sumugod si Kaloy bitbit ang patalim. Sa pag-amba ng saksak, mabilis na nakaiwas si Bobby, ngunit tinamaan naman siya ng kamao ni Kaloy. Sa lakas nito, sumubsob ang mukha ni Bobby sa lupa. Yun na ba yun? Yun na yung kaya mong gawin? Walang kwenta. Wika ni Bobby. Binaba ni Kaloy ang hawak na patalim. Nagpa siyang makipaglaban gamit ang kamao. Sa muling pagtayo ni Kaloy, mabilis sa pinuntahan ng kaaway hanggang sa nagbuno ang dalawa. Nahirapan naman si Kaloy sa kalaban, gayong dumudulas ang kamao sa tuwing tatama ito sa katawan ni Bobby. Halos pantay ang lakas ng dalawa. Hindi makitaan ang pagod. Hanggang sa napatid si Kaloy, nagkaroon ng pagkakataon ng kalaban upang patungan siya. Sunod-sunod na atake ang ginawa ni Bobby. Kahit anong pagpupumiglas ni Kaloy ay hindi niya kayang makawala. Sa sobrang dulas ng nakakalaban, nahirapan ng makabawi si Kaloy. Sige na. Tapos na ang laro. Seryosohin na natin. Wika ng gabay sa isipan. Biglang uminit ang buong katawan ni Kaloy. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas. Buong puwersa niyang sinuntok ang mukha ni Bobby. Tumilapon ito ng napakalayo. Hindi na nagsayang pa ng pagkakataon si Kaloy. Muling nilapitan ng kaaway. Dumudulas man sa balat ang bawat sapak. Ramdam ni Kaloy na nasasaktan si Bobby. Pinunterya ang mukha ng kaaway hanggang sa may lumalabas na dugo sa mukha nito. Hindi pa nakontento si Kaloy. Pinagpatuloy lang ang pagsapak. Nang mapansin niya na lupasay na ang kalaban, tinigilan na ito ni Kaloy. Pasalamat ka.
Hindi ako katulad nyo na walang awa. Kung si Jimson lang ang dahilan nito, edi magsama kayong dalawa. Matapos magsalita ni Kaloy ay kagad siyang lumisan sa lugar. Hinayaan ang walang malay na kaaway. Kinabukasan, dahil sa mga nangyari halos hindi nakatulog si Kaloy. Maaga itong nagising habang nakatulala at nakaharap sa kawalan. O pare, mukhang hindi ka pa natutulog ah. Anyari kagabi? Tanong ni Carling. Napalaban ako sa kamag-anak ni Jimson eh. Isipin mo, kala niya malalabanan niya ako sa suntukan. Tugon ni Kaloy. Mabuti naman pare, hindi mo tinuluyan ano. Tugon ni Carling. Hindi naman kami magkatulad eh. Mga hindi nag-iisip ang lahi ni Bobby. Mabuti nga, nagkaalaman kami kagabi. Pero kapag nagpumilit pa yon, hindi ko na pagbibigyan yon sa susunod. Nga pala, ang aga mong pumunta dito ah. Anong meron? Tanong ni Kaloy. Syempre, pinauwi mo ko eh. Iniisip ko yung kalagayan mo. Wika ni Carling. Oy pare ah, masyado mo akong inaalala. Magselos yung asawa mo niyan. Tugon ni Kaloy. Alam mo namang halos magkapatid na yung turingan natin sa isa't isa eh. Matapos marinig ang sinabi ng kaibigan, napangiti lang naman si Kaloy. Pumasok ito sa loob upang magtimpla ng kape. Wala namang kakaibang nangyari hanggang sa sumapit ang ilang araw. Habang abala sa pag-aani ng palay si Kaloy, bahagya itong natigilan nang marinig ang tinig ng ina. Kaloy! Halika nga muna dito, sandali! Wika nito. O nay, bakit parang hingal na hingal ka? Ano pong nangyari? Tanong ni Kaloy. Samahan mo muna ako sa bahay. Kailangan ka ng tatay mo. Matapos marinig ang sinabi ng ina, hindi na ito nagdalawang isip. Kagad na tinahak ang daan patungo sa bahay ng mga magulang. Makalipas ang ilang minuto, nang makapasok ng tahanan, ramdam ni Kaloy ang alinsangan ng lugar. Nakita nito ang ama na nakaupo sa tumba-tumba na animoy walang karamdamang dinadala. Nay, ano po bang nangyari kay tatay? Tanong ni Kaloy. Yung tatay mo, hindi ko na makausap ng maayos magmula nang lumabas ng bahay. May mga narinig kasi akong angil kagabi. Pinatignan ko sa tatay mo pero ilang oras hindi pa rin siya bumabalik. Paglabas ko, nakatulala siya eh. Nakaharap sa bahay. Pagtapos nun hindi na siya nagsalita. Wika ni Nanay Teresa. Umanda ka. May susunod na panganib. Wika ng gabay. Tinanong ni Kaloy sa isipan kung sino ang may gawa nito. Ibang presensya ang nararamdaman ko. Ora ng aswang. Matapos marinig ang sinabi ng gabay, napaisip naman si Kaloy kung ano ang maaaring gawin upang matulungan ang ama. Kumuha ka ng malinis na tubig. Banggitin ang mga sasabihin kong salita. Pagkatapos nun, ipainom mo sa iyong ama. Sinunod ni Kaloy ang mga sinabi ng gabay. Matapos mag-usal sa tubig, pinainom niya ito sa ama. Habang hindi pa lumulubog ang araw, bumalik naman si Kaloy sa kabundukan upang kumuha ng pangontra. Yang mga nakuha mo, isabit mo sa bintana at pintuan ng tahanan. Dagdag pa ng gabay, ang mga pinakuhang halaman at ugat sa kanya, magsisilbing harang sa bawat negatibong enerhiya na gustong pumasok sa kanilang tahanan. Mabisa din itong pangontra sa iba't ibang uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa.
Matapos mailagay ang pangontra, mas minabuting manatili ni Kaloy sa tahanan ng mga magulang upang masiguro ang kaligtasan nito. Dahil sa gamot na ibinigay, kung kaya't kahit papano, nakapagpahinga na ang ama. Nanatiling gising si Kaloy hanggang sa lumalim ang gabi. O anak, ito ang kape. Siguradong hindi ka matutulog. Wika ni Nanay Teresa. Sige lang po, Nay. Huwag niyo po akong intindihin. Samahan niyo lang po si tatay sa kwarto. Matapos marinig ang sinabi ng anak, kaagad na pumasok ang ina upang makapagpahinga. Ilang minuto pa ang lumipas habang nakatulala sa kawalan. Napabalikwas si Kaloy nang marinig ang tinig ng gabay. Tama na yung kakaisip mo kay Lilia. Maganda ka. Malapit na ang iniintay mong panauhin. Hinigpitan ni Kaloy ang hawak sa punyal. Naagaw ang kanyang atensyon nang maramdaman ang pagdagungdong ng lupa. Hindi na nagdalawang isip at kagad lumabas upang makita ang nagaganap. Dahil sa liwanag ng buwan, kung kaya't kitang-kita ni Kaloy ang isang malaking kalabaw. Tumatakbo ito paikot ng tahanan. Kung titignan ay parang normal na hayop lamang. Kaso nga lang mapapansin ang pulang mga mata. Naglalaway na parabang baliw. Matalim din ang nakausling ipin. Ilang sandali pa dahan-dahang nag-iba ang wangis ng nilalang. Bigla itong nagwangis ng tao. Makisig ang pangangatawan. Mahaba ang buhok. Walang saplot at napakasangsang ng amoy. Lahat ng bagay ay merong kapalit. Kung sino man ang pinatay mo, yun din dapat ang mangyari sa'yo. Hindi naman sumagot si Kaloy. Ramdam niya na malakas ang nasa harapan. Huwag kang pangungunahan ng takot dahil dyan ka mapapahamak. Wika ng gabay sa isipan. Dahil dito nagkaroon ng lakas ng loob ang gabay upang harapin ang nilalang. Ilang sandali pa muling yumuko ang lalaki. Habang rinig ni Kaloy ang hindi maintindiang salita na sinasambit nito. Hanggang sa muli itong dumapa. Nag-anyong kalabaw at sinuwag ang bakod ng tahanan. Ramdam ni Kaloy ang pagyanig ng lupa dahil sa napakalaki ng nilalang. Patuloy na iniiwasan ni Kaloy ang sungay nito. Ngunit ang nakakapagtaka, napakabilis ng kilos nito kahit malaki ang kanyang anyo. Ilang sandali pa ay dito na napuruhan si Kaloy. Tumusok ang sungay sa kanyang tagiliran. Sa isip ni Kaloy, marahil ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Ngunit sa tulong ng kabal na nagmumula sa gabay, hindi nito napinsala ang kanyang balat. Tumalsik lamang si Kaloy sa palayan. Napatigil sa pagsugod ang nilalang. Naglalakad paikot kay Kaloy habang patuloy ang pagtulo ng laway. Kitang-kita sa mga mata ng nilalang ang namumuong galit. Sa pagtayo ni Kaloy ay muling sumugod ang nilalang sa kanya. Sinuwagang binata, kung kaya't tumalsik ito sa puno ng nyog. Hindi man makapaminsala ang nilalang, ramdam naman ng binata ang labis na kirot sa tuwing tatama ang sungay sa katawan. Sa likse ng nilalang, walang ibang nagawa si Kaloy kung hindi tanggapin ang bawat atake nito. Nakakaramdam man ng bahagyang panghihina, ngunit muling nanunumbalik ang kanyang lakas sa tuwing nagsasalita ang kanyang gabay. Kaloy, lumaban ka. Ipakita mo kung ano ang lakas ng tangan mo. Muling hinawakan ni Kaloy ng maigpit ang itak. Buong puwersang tumayo. Inantay ang muling pagsugod ng nilalang. Naiiwasan na ni Kaloy ang bawat atake. Nagkaroon siya ng pagkakataon upang ihataw ang itak. Tinamaan sa muka ang nilalang.
Bahagya itong natigilan nang maramdaman ng pinsala. Tumulo ang dugo sa mukha nito. Dahan-dahang bumalik sa wangis ng tao ang nilalang. Tanging paghawak na lamang sa sugat ang nagawa. Binabati kita. Hindi ko inaasahan ang gagawin mo. Matapos magsalita ng nilalang, may kung ano itong binunot mula sa katawan. Idinampi sa kanyang sugat. Huminto sa paglabas ang dugo. Muling tumitig kay Kaloy ang aswang. Sa pagkakataong ito mas lumakas ang kanyang pag-angil. Tumalas lalo ang mga pangil. Lumaki ng bahagya ang kanyang katawan. Tumalon ito ng napakataas patungo kay Kaloy. Nagawa niyang maiwasan ang atake ng nilalang. Patuloy na nagbuno ang dalawa sa malawak na palayan. Hindi makikitaan ng pagod ang bawat isa. Nagkaroon ng mga galos ang iba't ibang parte ng katawan ni Kaloy matapos matanggap ang kalmot ng aswang. Hindi naman siya nagpatinag. Iwinasiwas ni Kaloy ang itak hanggang sa tamaan ang nilalang sa tagiliran. Dahil sa lalim ng pinsala, natumba ang nilalang. Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon ng isang yan. Walang pag-asang magbago ang ganyang uri ng nilalang. Tuluyan mo na. Wika ng gabay sa isipan. Kaagad na sumugod si Kaloy upang tapusin ang nilalang. Sa pag-amba ng paghataw, nasalo ito ng nilalang. Ngunit dahil sa natamang pinsala, hindi nito napigilan ang bigat ng atake ni Kaloy. Dahan-dahang lumapat ang itak sa kanyang dibdib. Ito rin ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nang masiguradong patay na ang nilalang, may lumabas sa katawan ng aswang. Kunin mo ang bagay na yan at sunugin upang tayo'y makasigurado na hindi magpatuloy ang sumpa sa iyong pamilya. Matapos magsalita ng gabay, kitang-kita ni Kaloy kung paanong nilamon ang nilalang ng lupa. Pagsapit ng umaga, bumalik na sa katinoan ng ama. Wala itong ideya sa mga nangyari. Wala siyang naaalala sa kahit anong naganap. Naging tahimik na ang buhay ni Kaloy matapos nun. Wala nang narinig na balita sa kamag-anak ng mga kaaway. At ang kanyang kaibigan naman, patuloy pa rin silang nag-iinuman sa araw-araw. At sa awa ng Diyos, nagkaroon ng sariling pamilya si Kaloy. Nagsama silang dalawa ni Lilia sa iisang tahanan. At ang kanyang gabay, hindi pa rin siya iniwanan sa araw-araw. Sa tuwing nagkakaroon ng pangangailangan, hindi nagdadalawang isip na magbigay ang gabay. Sambitin lamang ni Kaloy ang kahilingan, ibinibigay ito sa kanya. Hindi naman nakalimot si Kaloy sa kanyang tungkulin. Lahat ng nararanasang tagumpay, lahat ng nararanasang swerte sa buhay, patuloy niyang ibinabahagi sa pamilya. At hindi lang ito natapos sa kanyang pamilya, maging ang kanyang mga kaibigan, maging ang buong baryo ay nakinabang sa kanyang kabutihan. Kapag merong pagkakataon, nanggagamot si Kaloy sa mga nangangailangan, nagbibigay ng pera kapag merong sumusobra. Ito ang naging buhay ni Kaloy hanggang sa pagtanda. Patuloy niyang nakasama ang gabay. Patuloy siyang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan, ano? Kung sakali ba na kapag kayo yung nagkaroon ng swerte, kapag kayo yung nakangat sa buhay, tutulong din ba kayo sa kapwa nyo? Huwag kayong mayang i-share ang inyong kasagutan sa ating sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel. Paalam.